Nagbabasa nga ng Bible, di naman marunong ng Bible exegesis. Palpak pa din. Tara, pag-aralan natin to. Isang magandang araw po sa inyong lahat at tayo po ay mag-aaral uli ng salita ng Panginoon. Kung first time nyo pa lamang po sa aking YouTube channel, ang YouTube channel na ito ay nagtuturo patungkol sa Biblia at nang sa ganun po ay sabay-sabay tayong lalago. Marahil ay iba po yung paniwala sa aking mga sasabihin or paniniwala. Maganda pa rin po na pakinggan pa rin po natin at tayo po ay matuto kahit na sa ibang view po, no, o sa ibang paliwanag. So ngayon po ay pag-aaralan natin or sasagutin natin uli yung bintang ni ni James doon sa isang babae. Actually parang part 2 na to, may part 1 siya. May part 1 ako na tinakel din, no. Since dalawa yung kanyang ginawa ay dalawa din po yung ating gagawin. So ang context kasi nito is doon po sa Davao merong nangangaral na CFD, tapos merong babaeng born again na napadaan lang doon dahil passionate lang siya sa pag-share ng gospel. Sinabi niya lang na hindi kailangan ng religion, hindi issue kung Catholic ka, born again ka, or kung ano ka man, kasi nga nag-quote yung babae ng John 3:16 na si Jesus Christ ay pumarito para sa lahat ng tao, hindi para sa religion. Tapos nung napanood ko yung buong video, talagang kinawawa nila yung babaeng nag-share lang ng gospel. Talagang syempre iba yung level ng babae sa level ng mga debatista, no? Yung nagdidebate. Ito mga CFD. Ito mga CFD, syempre, kahit pa paano aral to. Alam nila yung mga itatanong is pinag-aralan na nila yan or naisip na nila yan bago pa dumating yung yung taong kakausapin nila or taong tatanungin nila. Unlike itong babaeng to ay hindi siya talaga prepared, at the same time hindi rin siya well-trained para sagutin yung mga bagay na iyon. Yung mga may mga simpleng tanong doon na kaya naman talagang sagutin kung talagang aral din yung nakausap niya, no? So, ang gagawin natin is yung comment ni James ay magre-rebut ulit tayo, no? Kasi medyo may may hangin din. Sabihin na natin gano'n, no? Sige, pakinggan natin. Hi, may hapon sa tanan, no. Akong pangalan is Queen, so taga Davao me. I am a born again Christian, and actually wala gid ako gi-plan sa akong sister nga mo anhin mi dinhi nalo mi dira nadunggan lang na mo ang preaching. So I would like to share lang gid, no, is I'm not against how ang silang gina speak or gina share, but I believe na it's not about religion ang gipakamatyan bitaw sa Ginoo. Whether you are Catholic, whether you are a Baptist, you are Pentecostal, you are Saksi of Jehovah, dili na mo ang gipakamatyan ni Jesus. Amen? It is not by religion why you are been saved. Kailangan na siya masabtan sa matag usa nga, uy, pag dinhi ko sa Catholic, masave jud ko. Pag dinhi ko sa Baptist, masave jud ko. Pag dinhi ko sa Pentecostal, masave jud ko. Kaya unsay gingon sa scripture? In John 3:16, the scripture says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Wala gingon dito nga, for God so loved the world that whoever become a Catholic, that whoever becomes a Baptist, that whoever becomes a Pentecostal will be saved. But ang gingon dito, whoever accepts and believes His Son shall be saved and have eternal life. Wala gingon sa Ginoo. That's why it's useless nga naabit yung argument when it comes to words sa Ginoo. It becomes useless bitaw nga nung awayan ang Bible, ang truth, because there is only one truth. Jesus is the only one truth, because Jesus is the way, the truth, and the life. Diba? Palakpak din ng mga Dili tungod. It's not by our works why we are saved, why go follow the law, but it is about our faith in Jesus alone. Putulin muna natin dito, no. So makikita natin based doon sa introduction ng babae
na padaan lang sila doon, nakita niya na may nagpipreach, so nag-share lang siya ng gospel about Jesus Christ. Sinabi niya lang na hindi kailangan ng religion para maligtas, kundi sa pananampalataya lamang kay Jesus. Dapat hindi pinag-aawayan or hindi pinagdidebatihan ang Word of God. So ganun po yung parang pinaka-gist or summary nung sinasabi nung babae na si Queen ang pangalan niya. No? At ngayon pakinggan natin yung paliwanag ni James against doon sa sinabi ni Queen. Sige, pakinggan natin. May nagpasa sa akin na isang link sa Messenger na patungkol itong isang babae na nagngangalang Queen. Hello Ate Queen, kung nanonood ka man ngayon, no, from Davao City. Napanood ko yung video mo sa social media. Naitanong nila sa akin kung ano daw ang maisasagot ko doon. And you mentioned, Ate Queen, that you are a born-again Christian. Magpapakilala po din ako sa aking sarili. Ako po si Brad James Consensino. Sabi mo, taga Davao ka, taga Davao po rin ako. Ngayon, pero nandito pa ako sa Manila. Pero babalik ako ng Davao ngayong August 16. No, if ever you can see me sa San Pedro Plaza, wala naman akong sinabing makipagkita ako sa iyo. Kung makikita mo lang naman ako sa San Pedro Plaza, kasi every Sunday naman ako nandyan, don't hesitate, no, na lapitan ako kasi I am an open person. No, we can have a dialogue patungkol sa iyong pananampalataya at patungkol sa aking pananampalataya. Ako po ay isang dating born again Christian na ngayon isa'y naging Katoliko na. Kaya po, nung nakita ko yung video mo, dahil ipinasa sa akin ng mga friends ko sa Facebook, pinanood ko at inobserve ko yung mga banat mo. Talagang kung yung isang tao na walang alam sa Biblia o kahit man lang sa pananampalatayang Katoliko, talagang mapapaniwala mo. Ito lang kapatid. Una, gusto ko lang ikunin yung point mo na number 1, sabi mo, hindi relihiyon ang tinubos ni Kristo sa kanyang dugo o sa kanyang buhay. Kung sa Bisaya pa, dili ang relihiyon ang gipakamatya ni Kristo. Pangalawang ginamit mong argumento, ginamit mo ang isang bersikulo na palagi ko ring ginagamit dati as a former born again Christian. Pangalawa, ginamit mo yung tinatawag nating John chapter 3 verse 16. Okay? Ang sinabi doon, whoever believes for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. No, ginamit mo kaagad yung, inexplain mo kaagad yung John chapter 3 verse 16 na sinabi mo na si Kristo na napakalinaw ang sinabi doon, whoever believes in Him. Wala namang sinabi doon na whoever become a Protestant, whoever become a Catholic, whoever become a Jehovah's Witnesses, whoever become Pentecostal, shall not perish but have everlasting life. Napakalinaw nung sinabi mo doon. Okay, so ibig sabihin, believe lang, pananampalataya lang ang ating kinakailangan upang tayo ay maligtas. Yun ang pagkaka-explain mo sa John chapter 3 verse 16. Dito naman tayo sa pangatlong reason mo na that Jesus is the truth. Ginamit mo yung John chapter 14 verse 16. I am the way, and I am the truth, and I am the life. Ngayon kapatid na Queen, sasagutin po kita dito ngayon sa iyong mga banat, okay? Kasi ako po, dati po kung born again. Alam ko po yung mga banat mo, alam ko po yung mga argumento mo dahil ginamit ko din yan dati nung ako pa'y isang born again. Pero nakita ko ang katotohanan na talagang itong argumento ko bilang isang born again, lalo na yung ginagamit mo ngayon, talagang walang pundasyon sa Biblia. And very illogical. Bakit? Una, sasagutin na kita. Una, sinabi mo, hindi relihiyon ang makakapagligtas at hindi relihiyon ang magmatter sa iyong kaligtasan. At inamin mo kanina kapatid na Queen na ikay isang born again Christian, tama? Diba? You cannot deny it because nasa video sinabi mo, I am a born again Christian. Nagpakilala ka sa iyong pangalan at pinakilala mo din yung iglesia o yung simbahan o yung sekta na inaniban mo. Ngayon, dito ako titira sa iyo.
Sabi mo, hindi relihiyon ang magmatter sa kaligtasan, kundi pananampalataya, no? Si Kristo lamang ang magmatter sa ating tinatawag na kaligtasan. Ngayon, inamin mo na ikaw ay isang born-again Christian. Isa lang ang tanong ko sa iyo, kapatid na Queen. Very simple question lang ito, na kahit ang kinder makakasagot. Kung walang kaligtasan ang relihiyon, o hindi naman pala basihan ang relihiyon sa kaligtasan, at hindi naman pala relihiyon ang tinubos ni Kristo, ano pa ang ginagawa mo dyan sa born-again Christian? Diba? Sounds logical. Sabi mo, hindi relihiyon ang tinubos ni Kristo. Ikaw may sabi niyon, kapatid, hindi relihiyon ang tinubos ni Kristo sa kanyang buhay. Ngayon, kung hindi pala relihiyon ang tinubos ni Kristo sa kanyang buhay, ano ang ginagawa mo ngayon dyan sa born-again Christian? Kung ang born-again Christian ay hindi pala tinubos ni Kristo sa kanyang buhay, bakit ka pa umanib dyan? Bakit ka pa nagsisimba dyan? Bakit ka pa nang re-recruit ng mga Katoliko patungo dyan sa inyong relihiyon na born-again Christian? Kung hindi naman pala tinubos ni Kristo ang mga relihiyon. Nakuha mo yung point ko, kapatid na Queen? Sana makuha mo ang point ko. Na sinasabi, natatamaan ka lang sa sarili mong statement na sinasabi mo, walang relihiyon ang tinubos ni Kristo. E di ngayon, anong ginawa mo dyan sa born-again Christian? Eh, relihiyon din yan eh. Sekta din yan. O ngayon, anong ginagawa mo dyan? Same as sa Jehovah's Witnesses. Kung hindi makakapagligtas ang Jehovah's Witnesses, tapos lilipat ka sa Jehovah's Witnesses, anong ginawa mo doon? Hindi naman pala yun makakapagligtas. Nakuha mo yung point ko? Putulin muna natin dito sa unang tanong or unang argument ni James. Since si Queen ay nagsasabing hindi na kailangan ng religion para maligtas, ang unang arguments ni James is, bakit ka pa daw pumupunta sa religion? Bakit sa born again? Bakit ka pa nagsisimba? Or bakit ka pa pumupunta dyan kung hindi naman daw kailangan ng religion? Kasi yung religion ay hindi nakapagligtas. Valid question naman yon. Pero ito ang sagot, no? Pumupunta kami doon sa, let's say, sa religion na yon, sa simbahang iyon, hindi para maligtas. Pumupunta kami doon kasi yun yung gusto ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag kalimutan ang pagtitipon. Akala ko ba nagbabasa ka ng Bible? Tapos, sa pag-a-attend namin doon ay lumalago ang aming buhay spiritual. Natututo kami ng salita ng Panginoon. Lumalalim kami sa aming pananampalataya. Lumalago kami sa aming pananampalataya. At pinapagamit namin ang aming mga kaloob para tumibay ang gawain, tumibay ang iglesia. So yun po yung yun yung dahilan, no, James, kung bakit kami nagsisimba, hindi para dahil sa ligtas kami or maliligtas kami dahil sa religion na yun, kundi yun yung sinasabi ng Biblia. Ngayon, ito naman ang tanong ko sa iyo. Kung kailangan ng religion para maligtas, ligtas ba si Abraham? Anong religion ni Abraham? Ngayon, baka sabihin mo, ay, iba naman noon kay Abraham, iba yun dati. So, ganito yung follow-up question ko doon. Papaano ba maliligtas yung mga tao ng Old Testament? At papaano naliligtas yung mga tao ngayon? So, sinagot ko yung tanong mo, yung challenge mo. Sana ay sagutin mo rin to, no, kahit sa Bible content. Actually, hindi naman kasi ako mahilig talaga sa debate, no, pero through Bible content is satisfied na ako. Mapakinggan ko kung ano yung response mo sa tanong ko, ay okay ako doon. Sinabi mo kanina, hindi relihiyon ang tinubos ni Kristo o hindi yung iglesia o yung simbahan ang tinubos ni Kristo. Kapatid na Queen, ewan ko ba kung talagang nabasa mo na ang buong Biblia. Kasi ako po, dati akong protestante, dati akong born again Christian, na ako'y isang naging Katoliko na ngayon. Nabasa ko na po ang Biblia 5 times. Genesis up to Revelation. Paulit-ulit yan sa aming tinatawag na devotional. O, alam ko mo ano ang devotional. Kasi napapansin ko sa video mo, very confident kang magsalita. Ibig sabihin, mataas ang experience mo sa evangelization. Ngayon, tingnan natin.
Dahil mataas ang experience mo sa evangelization, maitanong ko lang sa iyo kung talagang nabasa mo na ba ang buong Biblia? At bakit mo nasabi na hindi relihiyon ang tinubos ng ating Panginoong Hesus? Kasi kung nabasa mo na ang buong Biblia, kapatid na Queen, hindi mo po yan masasabi na hindi relihiyon ang tinubos o hindi tinubos ni Kristo ang relihiyon sa kanyang dugo. Bakit? Babasahin ko tong Gawa, Kabanata 20, versikulo 28. O kung sa Bisaya, Buhat, Kapitulo 20, versikulo 28. O kung sa English naman, Acts chapter 20, verse 28. Pero babasahin ko po ang talata na ito sa Tagalog. Okay? Babasahin ko po ang Acts chapter 20, verse 28. Napakalinaw po ng sinabi nito, kapatid na Queen, makinig ka po. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo na inyong pangasiwa. Pangalagaan ninyo, makinig ka, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Napakalinaw pala, kapatid na Queen, na sinabi ng Biblia na ang iglesia ng Diyos ang kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Tapos sinabi mo kanina, hindi, kung sa Bisaya pa, wala gipakamat yan ang relihiyon. O kung sa Tagalog, hindi tinubos ang relihiyon sa kanyang dugo o sa kanyang buhay. O bakit sinabi dito sa Acts chapter 20 verse 28 na ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak? Kaya nga naitanong ko kung nabasa mo na ba ang buong Biblia. Kasi kung nabasa mo na ang buong Biblia, hindi mo talaga yan masabi, kapatid na Queen. Okay? So putulin muna natin dito. Again, ang pangalawang arguments niya ay gumamit siya ng talata sa Biblia, Gawa chapter 20 verse 28, na karaniwang ginagamit ng Iglesia ni Cristo, no? To prove na kailangan ng religion para maligtas. At sinabi pa niya, no, parang may konting pagmamaliit na 5 times niya na raw nabasa yung Bible. At hindi niya raw alam kung itong si Queen ay ilang beses na daw nabasa ang Biblia. At sinasabi pa niya na kung naintindihan daw ba niya, ni Queenie, yung binabasa niya. So ngayon, babalik natin sa kanya, no? James, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Sa Gawa chapter 20 verse 28, may salita bang religion dyan? Ang nakalagay, iglesia, di ba? So ang iglesia ba at religion magkapareho? Magkapareho ng definition? At yung sinabing iglesia dyan, ano bang ibig sabihin ng iglesia dyan? Kasi pwede tayong magbigay ng mga definition, no? Pero ano yung dapat kapag nag-aaral po pala tayo ng Biblia, no? Halimbawa, katulad yan, word na iglesia. Dapat pupunta tayo dun sa original text, Greek text, na ang ibig sabihin ay mga tao po, no? Iglesia. Mga group of peoples na nagsasama-sama. Assembly, yan ang ibig sabihin ng iglesia. Once, halimbawa, may mga taong nag-gathered sa ilalim ng puno ng mangga, ang tawag doon ay iglesia. Nung unang panahon, no? Ginagamit din to ng secular, no? That time. Word, basta mayroong gatherings, ang tawag doon ay iglesia. So, sabi doon sa Gawa chapter 20 verse 28 na binili ni Jesus ng kanyang dugo ang iglesia. Ibig sabihin yung mga tao na kanyang pinili, kanyang mga tinubos. So yan po yung yan po ang ibig sabihin niya, no. At hindi religion, hindi binili ni Jesus ng dugo yung religion. So kung mahilig siyang gumamit ng logic, so ngayon magkaroon din tayo ng konting logic, no. Kung halimbawa binili ni Jesus ng dugo ang religion, yung halimbawa Katoliko, so paano naligtas sina Abraham? Yung mga Old Testament, wala pa namang iglesia that time. So yun, tanong ko rin sa kanya, no, kanina.
Sana masagot niya yon. So, ito nga, very parang medyo may kayabangan ng konti na sinasabi niya na basa niya na yung Bible pero mga maliliit na detalye ay hindi pa niya naiintindihan. Yung word na iglesia at saka religion, napakalayo, no? Wala namang religion doon, o word na religion sa Gawa chapter 20, verse 28, no? So, hindi ko alam kung, so sabi pa niya nung doon sa unang vlog, bawal daw dagdagan tsaka bawasan. Eh mukhang siya yung nagdadagdag no? Walang religion, word na religion, iglesia, pinalitan ng religion. Siguro sasabihin niya, yung religion, yung iglesia, religion na rin yun. Malayo pa rin yun, no? Yung iglesia, religion pa rin yun. Malayo pa rin yun kung pupunta tayo doon sa original Greek text. Meaning nun, no? So, again, bagsak doon si James. Anong argumento mo? Una, sinabi mo, hindi ang relihiyon ang tinubos ni Kristo at hindi ang relihiyon ang makakapagligtas. Dito naman tayo sa pangatlong argumento mo. Ginamit mo yung talatang John chapter 14 verse 16. Kapatid, at alam ko po anong nakalagay doon. Sinabi doon, Jesus is the way, no? The truth, and the life. No man comes to the Father except through Him. Hindi ka si Kristo ang daan, si Kristo ang buhay, at si Kristo ang katotohanan. Hindi ka makakapunta sa Ama kung hindi ka dadaan sa Kanya. Kaya po kapatid na Queen, yun ang sinasabi ko, tanong ko na naman, nabasa mo na ba ang buong Biblia? Yes, Jesus is the truth. But we do not also accept na sinasabi mo lang, si Kristo lang ang katotohanan. Bakit? Kung sa titignan natin dito sa Biblia, kung binasa mo na po ang buong Biblia, kapatid na Queen, ang dami pong katotohanan. Babasahin ito ate, bigyan kita ng example. Sinabi mo, Jesus is the way, Jesus is the truth, and Jesus is the life. Sinabi, only Jesus is the truth. Mali po. Bakit? Ang binasa mo, John chapter 14, verse 6. Babasahin ko na naman ang John chapter 17, verse 17. Same verse, same book, but magkaibang chapter and verses. Kanina, binasa mo, John chapter 14, verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. And Jesus only is the truth. So, ibig sabihin, hindi na tayo kailangan ng kung ano-ano pa kasi si Kristo lamang ang katotohanan. Dito naman tayo sa John chapter 17, verse 17. Ito, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Ang katotohanan naman, salita. Kanina si Kristo ang katotohanan, ngayon salita na naman. So, ang daming katotohanan. Meron pa akong isa na sinasabi mo, akala mo si Kristo lang talaga ang katotohanan. Di basahin natin ang unang Timoteo kabanata 3 versikulo 15. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Anong sinabi po dito kapatid? Upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay. Sa iglesia, yung simbahan, na haligi at saligan ng katotohanan. So, ang iglesia pala ay haligi at saligan ng katotohanan. Sabi mo, si Kristo lang ngayon, iglesia naman ang haligi at suhay ng katotohanan. So, ibig sabihin, yes, hindi po namin ni-reject na si Kristo ay katotohanan. Tama lang yan. Pero kung sinabing only truth, meron pong truth po. Sabi po dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 na ang iglesia ang haligi, no? At saligan ng katotohanan. The foundation of the truth is the church. Kaya po kinakailangan yung simbahan. Yes, si Kristo po ay tinatawag nating truth. Pero huwag po nating kalimutan. Putulin muna natin dito. Next arguments niya dun sa sinabi ng babae na si Jesus is the only way, the truth, and the life. Diba? Yung word na truth. So, sa part ng babae, si Jesus Christ lang yung truth. Pero sa paliwanag ni
James is hindi lang daw si Jesus Christ yung truth. Andyan din daw yung sa may John 17:17, yung may binasa siya, at saka yung dito sa may 1 Timothy. Again, dito lalabas yung kamangmangan ni James sa context. Porket meron lang word na truth, na tatlong truth. Truth sa may Timothy, meron truth sa John dalawang beses, no. Doon lalabas yung kamangmangan niya pagdating sa context. Ano bang context ng nung sinabi ng babae? Madali lang naman alamin, di ba? Sabi doon, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ nga, no? Sabi, through me. So, anong context doon? Anong truth doon? Ang bottom line doon is, ang truth na ibig sabihin ng truth doon is, si Jesus Christ lang yung nag-iisang truth para makarating doon sa langit. So, yun po yung context doon, no? Siguro kung i-rephrase natin, meron pa bang ibang daan papunta sa langit? Maliban kay Jesus Christ, wala na. Kasi si Jesus Christ lang yung totoong daan papunta sa Ama. Ngayon doon sa may John 17, ano bang context doon? Aalis na si Jesus Christ, babalik na sa langit, iiwan ni Jesus Christ yung Word of God sa mga disciples, at yung Word of God po ang gagamitin ng mga disciples para ihayag sa maraming tao. Yung Word of God is truth, na kung saan magtuturo patungkol kay Jesus Christ, na kung saan si Jesus Christ yung truth papunta sa Ama, wala nang iba. So, yun po yung context doon, no? So, doon sa may 1 Timothy naman is, bahala na kayo, aralin nyo. Ano ba ibig sabihin ng yung merong binabanggit dito, sabi rito, no? The pillar and support of the truth. Ano ba ibig sabihin ng support of the truth? Hindi lang yung truth, no? Kundi sabi, support of the truth. So, maganda na i-exegete nyo yon at makita nyo po kung ano yung ibig sabihin noon. So again, although pare-parehong merong word na truth, pero again, context, doon sa may dyan na yung sinasabi ng babae, I am the way, the truth, and the life, ang context doon is salvation, na kung saan walang ibang daan papunta sa langit, walang ibang daan papuntang daang kaligtasan, kundi si Jesus Christ lang, wala nang iba. Hindi religion, hindi good works, kundi si Jesus Christ lang. Na si Kristo po ay ulo ng kanyang iglesia. Kung babasahin po natin ang Ephesians chapter 5 verse 23. Kaya nga sabi ko sa iyo, Ate Queen, nabasa mo na ba ang buong Biblia? Kasi kapag nabasa mo ang buong Biblia, hindi ganyan ang sabi mo sa iyong statement na walang relihiyon na makakapagligtas. Ito, sagot ko rin to sa iyo na walang relihiyon na makakapagligtas. Tingnan natin, kapatid na Queen. Sinabi mo, hindi daw relihiyon ang tinubos ng ating Panginoong Hesus. Babasahin ko naman ang Ephesians chapter 5 verse 23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. So ano daw si Kristo? Ulo ng iglesia, at ang iglesia ang kanyang katawan, at siya ang magiging tagapagligtas nito. Si Kristo pala ang tagapagligtas ng kanyang iglesia, ng kanyang simbahan. Tapos sinasabi mo ang simbahan hindi makakapagligtas. That is an insult to Christ. Insulto po yan sa ating Panginoong Yesus, na sinasabi mo ang relihiyon o ang simbahan ay hindi makakapagligtas. Napagkat ng sinabi sa Biblia na ang iglesia ay ang kanyang katawan at siya ang magiging tagapagligtas nito. Di ba nakita mo, kapatid na Queen? Ang tanong po dyan, kapatid na Queen, ano pong iglesia ang tinutukoy dito sa Biblia? Kapag nakita tayo, itatapik ko yan mismo sa iyo. Putulin muna natin dito, no? Tapos gumamit si James ng Bible text, Ephesians chapter 5 verse 23 pababa, no? Na kung saan pinapakita lang doon. Actually, ang context nito is submission. Sinasabi ni Pablo, tapos pinapangaralan niya yung mag-asawa, yung lalaki, ganito, dapat
alagaan niya yung asawa niya, tapos yung asawa mag-submit sa kanyang asawang lalaki. Tapos ini-illustrate niya yung mag-asawa sa relasyon ni Jesus Christ at ng kanyang church, na kung saan si Jesus Christ ang pinakaulo ng iglesia at yung katawan, yung body, yun daw yung iglesia. So, ang paliwanag ni James doon, kailangan daw ng iglesia para maligtas. Pero again, ang tanong, based sa context, anong ibig sabihin ng iglesia dito? Iglesia Roman Catholic, ganon? Or patungkol sa mga tao? Bibigyan ko kayo ng clue, no? Sa Ephesians chapter 5, verse 30, sabi rito, because we are members of His body. Ano bang ibig sabihin nun? Kung dun sa may Ephesians chapter 5, verse 23, yung body represent ng church. At pagdating sa may verse 30, sabi doon, we are members of His body. So, based sa context, ang ibig sabihin ng church dito or body of Christ is patungkol sa mga tao. Hindi yan patungkol sa isang religion or sa isang organization na very structural, na katulad ng Roman Catholic or any religion po. No, hindi. Kundi patungkol po yan sa samahan ng mga tao nagkakatipon-tipon. Yun po yung iglesia. Ang word na iglesia ay galing sa Greek word na ang ibig sabihin ay assembly o group of peoples na nag-a-assembly. Patungkol po ito sa tao. At hindi yan patungkol sa building at hindi yan patungkol sa organization. So halimbawa, yung word na kailangan ng iglesia para maligtas, kailangan mong mag-join sa mga pagtitipon ng tao para maligtas. Ganun ba ibig sabihin nun? Hindi, no? Hindi. So, mali talaga to mali to si James. Unang-una, yun nga, hindi nga marunong dun sa may context at sa biblical exegesis. So, talagang sablay na sablay siya. So, sana ay natuto kayo, no? At sana ay patuloy tayo mag-aral at lang sa ganun makita natin kung sino talaga yung nagsasabi ng oo. Kaya buksan mo lang yung isipan mo and have a blessed day. Wag ka pong maging close-minded, be open-minded. At balang araw, kapag bukas ang isipan mo at sundin mo ang kalooban ng banal na espiritu, magiging katulad ka rin sa akin na isa'y dating born-again Christian, inborn, at ngayon isa'y naging Katoliko na. God bless you, for God and for the church. Panawagan ko sa iyo, James, maging open-minded ka lang din. Mag-aral ka ng hermeneutics, mag-aral ka ng context. Sabi mo, di ba, from born again evangelical ka, lumipat ka sa Katoliko. I'm sure 100% hindi mo alam yon. Kasi kung alam mo yun, hindi ka lilipat dyan. Hindi mo, nagbabasa ka lang ng Bible, pero yung context di mo naiintindihan. Hindi mo naiintindihan kung paano aralin ng tama yung Word of God. So yun nga, hindi ka marunong sa context, hindi ka marunong sa Bible exegesis, kaya ang tendency, lumipat ka dyan sa RC. Kasi kung alam mo talaga to, hindi ka lilipat dyan, no? Hindi ka lilipat. So hindi ko alam kung ano mga pinagdaanan mo sa buhay, pero again, I challenge you. Maging open-minded ka lang, mag-aral ka nito. Sinasabi ko sa'yo yung hermeneutics at saka context. Magkakaalaman talaga. Malalaman mo kung tama yung mga pinagsasabi mo o kung mali ka talaga. So katulad nga na sinabi ko, no, yung dun sa may quotation ng babae, ginamit yung Bible verse na sinasabing, I am the way, the truth, and the life. Based sa context doon, ang truth is si Jesus Christ. At si Jesus Christ lang yung nag-iisang daan papunta sa langit. Sana matagpuan mo yung nag-iisang daan, no? Hindi yung religion, hindi yung pag-anib ng religion. Kasi kung hindi, mapapahamak ang iyong kaluluwa. Dahil, again, sa Acts chapter 4 verse 12 yata, no? Walang ibang binigay sa silong ng langit na sukat ikaliligtas ng tao, kundi si Jesus Christ lang.
religion ba binigay? Hindi, di ba? Kundi si Jesus Christ lang. So, yun lang nga at God bless.